Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, makakakita tayo ng isang revolusyon sa biblikal na arkeolohiya dito sa Jerusalem. Isa tayo sa mga unang tao na makakalakad sa buong landas na tinahak ni Jesus matapos ang halos 2,000 taon. Lalakad tayo sa parehong sahig at sa parehong mga bato na tinahak niya mula sa kanyang himala sa tangke ng Siloe, dumaan sa landas ng mga peregrino hanggang makarating sa templo ng Jerusalem. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang ating pakikipagsapalaran ngayong araw ay magsisimula dito sa tangke ng Siloe, isa sa mga lugar kung saan nagaganap ang rebolusyong arkeolohikal na ito. Ang tangke ng Siloe ay isa sa pinakamahalagang lugar sa buong Biblia, kung saan pinagaling ni Jesus ang lalaking ipinanganak na bulag. Ngunit hanggang ilang dekada lang ang nakalipas, wala talagang may ideya kung saan matatagpuan ang tangkeng ito. Hanggang sa noong 2004, natuklasan ang mga hagdang ito na nakikita natin dito sa likod. At nang natuklasan ang mga hagdang ito, napagtanto ng mga arkeologo na ito, ang orihinal na mga hagdang nagbibigay daan papunta sa tangke ng Siloe. Gayunpaman, sa loob ng mahigit 20 taon, ang mga hagdan lamang ang natagpuan. Kung titingnan ninyo ang mga video dito sa channel, ilang taon na ang nakalipas, ang tangke ng Siloe o kahit papaano yung natagpuan namin noon ay dito lang nagtatapos. Dahil mula rito ay may pader na. At sa kabila naman ay may taniman at ayaw talagang ibenta ng mga may-ari ng taniman ang lupa, lalo na para gamitin sa paghuhukay. At dahil dito, sa pamamagitan ng matinding pagsisikap at malaking halaga ng pera, sa wakas ay nabili ng organisasyon ng lungsod ni David ang lupang ito at nagkaroon ng malaking pagbabago sa mga paghuhukay. Tingnan ninyo ngayon kung paano ang itsura ng lugar na ito 2 o 3 taon na ang nakalipas. At pansinin ninyo ang isang bagay. Dito sa likod, makikita natin ang isang bahagi ng pader na ito na natira. Ang pader na ito ang naghahati sa lupa ng lungsod ni David at sa mga hagdang bato na noon ay nahukay na mula sa kabilang bahagi ng bukirin. Kaya, lahat ng makikita natin ngayon, mga kaibigan, ay tunay na bago sa larangan ng arkeolohiya at may mga natuklasan pa nga mula sa mga nakaraang araw at linggo. Tara na! Ang unang natuklasan ay mas malalim pala ang tangke kaysa sa inaakala ng kahit sino. At ito rin ay mas matanda pa. Ang alam natin mula mismo sa Biblia ay si Haring Ezekias ang nagpatayo ng tangke ng Siloe para maprotektahan ang Jerusalem mula sa nalalapit na pag-atake ng mga Asiryo. Ngunit, ipinakita ng mga relihiyosong paghuhukay na ito na bago pa man dumating si Ezekias dito, ang lugar na ito ay hindi pa isang tangke, kundi isang imbakan ng tubig. Kung titingnan mula sa panig na ito, makikita ang malinaw na pader na mula pa noong unang templo ng Jerusalem. At ang mga arkeologo ay hindi pa rin nagkakasundo kung kailan at sino talaga ang nagtayo nito. May teorya na si Haring Solomon o Haring Roboam ang posibleng nagpatayo nito, pero ang dam na ito ay may hindi bababa sa 2,800 taon na, kung hindi man mas matanda pa. Nakakita rin ang mga arkeologo dito ng mga misteryosong bagay, at partikular, ang sahig ng lugar na ito ay may tinatagong misteryo. Nang hinukay nila, natagpuan nila ang pinakailalim ng tangke ng Siloe at iniwan nila ito sa ganoong kalagayan
hanggang sa may isang arkeologo na nagsabi, maghukay lang tayo ng kaunti pa pababa para makita natin kung talagang wala nang iba pa sa ilalim. At nang nagsimula silang maghukay, nakita nila na ang sahig ay nasa ibabaw ng malalaking bato at oo, may iba pa sa ilalim. Ang problema ay nang binuksan nila ang sahig, nagsimulang dumaloy ang tubig. May tubig na lumalabas mula sa ilalim ng tangke ng Siloe. Ang tubig na nakikita natin dito ay hindi tubig ulan. Literal na tubig ito na dumadaloy mula sa ilalim ng sahig. Naglagay sila ng puting tubo ng tubig at patuloy nitong nilalabas ang tubig mula sa tangke para subukan nilang maghukay at makita kung saan nanggagaling ang tubig na ito at kung ano pa ang nasa ilalim, ngunit hindi nila magawa dahil hindi tumitigil ang paglabas ng tubig. At isang mahalagang bagay, mga kaibigan, noong binuksan nila ang sahig at nagsimulang dumaloy ang tubig na ito, tag-init iyon at dito sa Israel, mga kaibigan, hindi umuulan tuwing buwan ng Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, hindi talaga umuulan sa Israel sa mga buwang iyon. At dahil dito, ang tubig na ito, walang nakakaalam kung saan ito galing at isa itong misteryo na kailangan pang sagutin ng mga arkeologo para sa atin. Pero ito ay isang paunang patikim lang ng mga bagay na darating pa at isa pang natuklasan na kamakailan lang ay yung nasa kabila, doon sa lagusan na iyon. Ang lagusang ito na nakikita natin, ang pasukan ay isang daan para sa eksplorasyong arkeolohikal at ito ay 100% gawa ng tao. Pero ang mga arkeologo ang gumawa nito para makapasok ng mas malalim at makita kung ano ang nasa kabila at kung ano ang natuklasan ng mga arkeologo. Kaya doon sa dulo ng lagusang iyon, natagpuan nila ang mga hagdanan ng tangke ng Siloe. Kaya sa isang banda natagpuan ang mga hagdanan at ngayon natagpuan na rin ang isang maliit na bahagi sa kabilang panig na nagpapakita na ito talaga ang tangke ng Siloe. Sa isang banda, ito ang dam. Sa dalawang banda natagpuan na ang mga hagdanan at kailangan pa nating hanapin sa ikatlong banda. Pero gaya ng nakikita ninyo, doon sa dulo marami pa ang kailangang hukayin. Pero talaga, lahat ng natatagpuan dito ay nagpapalakas sa ating kaalamang historikal at biblikal na ito nga ang tangke ng Siloe. At ngayon, pakinggan natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa lugar na ito. Habang naglalakad si Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag at tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Hindi siya ang nagkasala ni ang kanyang mga magulang." Ngunit nangyari ito upang maipakita sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa ng nagsugo sa akin. Habang araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakagawa. Habang ako ay nasa mundo, ako ang ilaw ng mundo. Pagkatapos sabihin iyon, si Jesus ay dumura sa lupa. Gumawa ng putik gamit ang kanyang laway at ipinahid ang putik sa mga mata ng bulag. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka at maghugas sa tangke ng Siloe." Ang ibig sabihin ng Siloe ay ipinadala. Ang bulag ay pumunta, naghugas at bumalik na nakakakita na. Si Jesus, walang duda ay narito at dito niya ginawa ang dakilang himalang ito. Ngayon, iniimbitahan ko kayong sumama sa paglalakbay na ito. Sundan natin ang mga yapak ni Jesus at tingnan natin ang bagong bukas na landas na ito. Isang bagong daan na 2,000 taon na ang nakalipas. Tara na! Tulad ng nakikita ninyo, hindi pa tapos ang mga gawain at paghuhukay dito. Malayo pa doon, pero sa tingin ko bahagi ito ng ganda at hiwaga ng lugar na ito dahil araw-araw ay may ginagawang mga paghuhukay na arkeolohikal. At bawat maliit na bato, bawat piraso ng keramika, unti-unti nilang inilalantad ang katotohanang biblikal ng lugar na ito at tunay na isang pribilehiyo ang maging bahagi ng kasaysayang muling natutuklasan. Tara na!
Tingnan nyo, ang ganda mga kaibigan. Ito ang orihinal na sahig mula sa panahong Romano na itinayo ni Haring Herodes ang dakila ilang taon bago dumaan dito si Jesus. Ito ay isang napakalaking daan na nag-uugnay sa tangke ng Siloe at sa templo ng Jerusalem. At ang daang ito ay kilala bilang daan ng mga pilgrim. Dahil noon sa Biblia, ang mga pilgrim ay pumupunta sa tangke ng Siloe. Maaari silang maglinis ng sarili at pagkatapos ay umakyat papunta sa templo. Ngunit ang isang pilgrim na pumupunta sa templo ng Jerusalem noong panahon ni Jesus, kadalasan ay nagdadala siya ng handog papunta sa templo. At dahil dito mismo sa bungad ng kalsada, may mga tindahan. At ano ang ibinebenta ng mga tindahang ito? Dito maaaring magbenta ng mga prutas, gulay at mga hayop na ihahandog bilang sakripisyo. Lahat ng kakailanganin ng isang peregrinong biblikal para bumisita sa templo. At ngayon, sabay nating tatahakin ang buong landas na ito papunta sa templo. Tara na! Gusto kong tingnan ninyong mabuti ang sahig na ito at ang mga batong ito. Tingnan ninyo kung gaano kahusay ang pagkakaukit, kaganda ng pagkakagawa, at kaayos ng pagkapreserba ng mga ito. May 2,000 taon na ang mga ito. At ito ay literal ang orihinal na sahig. At ngayon, gusto kong anyayahan kayong mag-imagine kasama ko na tayo ang mga parehong peregrino na umaakyat papunta sa templo ng Jerusalem, gaya ng utos sa Lumang Tipan. At ang mga tao ay umaakyat sa daang ito na may kasiyahan, umaawit at nagbabasa ng mga salmo. Kaya, mag-connect tayo sa daang ito at sa ating biblikal na nakaraan. Natuwa ako nang sinabi nila sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon, ang ating mga paa ay nasa loob na ng iyong mga pintuan, O Jerusalem, kung saan umaakyat ang mga tribo ng Panginoon na may patotoo ng Israel upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion, upang makita mo ang kasaganaan ng Jerusalem sa lahat ng araw ng iyong buhay, at makita mo ang mga anak ng iyong mga anak. Maghari nawa ang kapayapaan sa Israel. Habang naglalakad kami dito sa kalsada, nakikita namin ang 2 butas. Ito ay isang alulod. Oo, dito dumadaloy ang tubig at isang kamanghamanghang bagay ang natuklasan ng mga arkeologo dito. Hindi lang ito isang kalye, kundi 2. Mayroong mas mababang daan na siyang tubo na nagdadala ng tubig palabas ng lungsod, hindi sa tangke ng selulusa, kundi palabas talaga ng lungsod. At mayroon ding mas mataas na daan kung saan tayo naglalakad ngayon, kung saan naglakad si Jesus, ang mga disipulo, ang mga apostol at ang mga peregrino. Ngunit kung iisipin natin ang mga panahon sa Biblia, isipin ninyo na lahat ng ito ay bukas na kalangitan noon. Ngunit mula noon, ang Jerusalem ay ilang beses nang winasak at muling itinayo at ang lungsod ay natakpan na. At dahil dyan, dito sa itaas natin ngayon, may mga barangay, may mga taong nakatira sa makabagong Jerusalem, at tayo ngayon ay nasa ilalim ng lupa para muling matuklasan ang tunay na Jerusalem. At nang nagsimula ang mga arkeologo na maghukay dito, nagsimula silang makakita ng mga hagdanan. At inisip nila na ito ay patungo sa isang gusali, isang lugar. Pero nang matapos silang maghukay, nakita nila na ang mga hagdanan ay wala namang patutunguhan. At pagkatapos, hinanap nila ang mga sinaunang teksto, lalo na ang Mishnah, na naglalarawan ng pag-akyat sa templo ng Jerusalem. At doon ay nakasulat na mayroong isang hintuan sa daan. At naniniwala kami na ang hintuang ito ay nagsilbing lugar ng mga nawawala at natagpuan na gamit. Oo, dahil sa dami ng mga taong dumadaan dito araw-araw,
kinakailangan din ang mga serbisyong tulad ng nawawala at natagpuan na gamit. May mga bagay dito na ginagamit araw-araw. At ngayon, magpapatuloy na tayo sa ating paglalakbay. Gaya ng sinabi namin, kami ang isa sa mga unang tao na muling naglakbay sa rutang ito ng buo, matapos ang halos 2,000 taon. Dahil ipinagpauna ni Jesus ang pagkawasak ng Jerusalem noong taong 33, kanyang ipinahayag ito, at makalipas ang 33 taon, noong taong 66, nagsimula ang malaking rebelyong Hudyo na mauuwi sa taong 70 pagkatapos ni Kristo sa pagkawasak ng templo at ng lungsod ng Jerusalem. At ang kalsadang ito ay nawasak din at natabunan. At halos 2,000 taon, walang sino man ang naglakad dito. Hanggang sa pagkatapos ng taong 2004, matapos muling matuklasan ang tangke ng Siloe, nagsimulang dahan-dahan ang mga arkeologo na hukayin ang daang ito. Nagsimula sila mismo sa ilalim ng lupa at pagkatapos ay nagpatuloy sa itaas na kalsada. At ngayon lang nila natapos ang paghuhukay mula dulo hanggang dulo sa 2 antas. At simula ngayon, magkakaroon na ng access dito ang lahat ng tao. At kung makikita ninyo ang Jerusalem, talaga namang isang kamangha-mangha at kakaibang karanasan ito. Tulad ng nakikita ninyo dito, malaking bahagi ng daan ay ginagawa pa rin. At makikita rin natin dito ang ilan sa mga kagamitan na ginagamit ng mga arkeologo. Isipin ninyo na lahat ng ito ay natabunan. Dito noon ay may lupa, mga bato na halo-halo sa mga labi ng arkeolohiya at kinailangan ng mga arkeologo na alisin lahat ng material na ito mula rito. Balde kada balde. At paano ito ginagawa? Gumagamit sila ng parang conveyor belt, kaya inilalagay nila rito ang mga balde, umiikot ang belt na ito at inaakyat nito ang mga balde papunta sa ibabaw. Kasi kinailangan nilang alisin ang toneladang balde at dito, nag-iwan sila ng ilang balde para makita natin. At dito makikita natin ang mga balde na puno ng keramika mula sa iba't ibang panahon. Pero karamihan dito ay keramika. At meron tayong parang salamin. Pero paano natin masasabing talagang naglakad si Jesus sa kalsadang ito? Anong mga historical at arkeolohikal na ebidensya ang meron tayo? Ang unang ebidensya ay alam natin na ang kalsadang ito ang pangunahing daan ng lahat ng pumupunta sa templo ng Jerusalem. Umaakyat sila sa kalsadang ito at nagtatapos sa pag-akyat sa mga tarangkahan ng Hulda. At alam natin na si Jesus, noong mga araw na narito siya sa Jerusalem, ay araw-araw bumibisita sa templo. Paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Biblia na araw-araw pumupunta si Jesus sa templo kapag siya ay nasa Jerusalem. Sinasabi sa atin ng Biblia na sa araw, nagtuturo siya sa templo ng Jerusalem at sa gabi, bumabalik siya sa bundok ng mga olibo. At kung umaakyat siya sa templo, ang kalsadang ito ay may ganap na saysay sa heograpiya, kasaysayan at arkeolohiya. At bukod pa dyan, alam natin na si Jesus ay napunta sa tangke ng Siloe kahit isang beses at malamang ay higit pa roon. Kaya, napakalaki ng posibilidad na si Jesus ay dumaan sa mismong daang ito. At kung tatanungin ninyo ang aking opinyon, ito ang daang dinaanan ni Jesus. Narating na natin ang liwanag sa dulo ng lagusan. At dito, ang unang bagay na makikita natin sa ating harapan ay ang mga labi ng templo ng Jerusalem.
Dito nagtatapos ang paglalakad at nagsisimula ang tunay na paglalakbay, ang espiritual na paglalakbay sa loob ng templo ng Jerusalem. At ang nakikita natin dito sa likod ay mga orihinal na labi ng templo, mga panlabas na pader ng complex. Ang pader na ito ay tinatawag na kanlurang pader, na kilala rin bilang pader ng Panaghoy. Ang pinakasikat na pader ng Panaghoy na siya nating madalas nakikita sa mga ulat, video at larawan. Ito ay pagpapatuloy ng pader na ito sa direksyong ito. At sa bandang ito, ang pader na nagsisimula dito ay tinatawag na timog na pader. At dito matatagpuan ang mga tarangkahan ng Hulda, ang mga tarangkahan kung saan dumadaan si Jesus papasok sa templo. At ang templong nakilala at madalas bisitahin ni Jesus ay napakalaki bukod pa sa espiritual at historikal nitong kahalagahan. Ang templo, kung bibilangin natin mula sa pundasyon nito hanggang sa pinakamataas na bahagi, ay katumbas ng isang gusali na may 21 palapag sa panahon ngayon. Isang gusali na may 21 palapag na mahigit 2,000 taon na ang tanda. Itinayo ng walang kahit kapirasong simento o anumang sealant, basta bato na inilagay sa ibabaw ng isa pang bato. Itong pader lang na nasa likod natin, mas mataas pa ito ng 15 metro kaysa sa nakikita natin dito. At hindi pa ito ang pinakamataas na bahagi ng templo. Ang templo ay nawasak gaya ng ipinropesya ni Jesus. Gayunpaman, mayroon tayong mga natitirang arkeolohikal dito na tumutulong sa atin na tuklasin ang lahat ng mga misteryong ito at araw-araw, mas marami pang natutuklasan. At totoo nga iyon, isang pribilehiyo ang makapiling kayo dito at maipakita ang lahat ng ito sa inyo ng personal. Sana nagustuhan ninyo ang ating makasaysayan, arkeolohikal at biblikal na paglalakbay ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya at mag-iwan ng like. At magkita-kita tayo sa susunod.